ng Villar Foundation. Kasama ko po si Roda, siya po in charge dito sa operation nito. Si Atty. Reggie, si Dulce, so siya po yung nag-guide sa inyo. So welcome po sa Las Piñas. So paano po ba kami nagkaroon ng ganitong livelihood sa Las Piñas? Kasi po, hindi naman po hindi naman kaila sa inyo na meron kami sa ilog sa Las Piñas. Binubuhay namin dalawang major rivers namin, Las Piñas River and Zapote River. Ngayon, sa paglilinis namin ng mga almost 10 years ago, si Senator Villar bumili siya ng backhoe, yung dredger talaga. Sa pag-dredge namin, napunan namin sa unang scoop, ano-ano mga natagpuan namin basura. Appliances, syempre nandun yung mga burak, putek, bakit plastic, bakit may sako ng buko? Nakakapagtaka, bakit may sako ng buko? Ibig sabihin, hindi nako-collect, yung mga magbubuko, tinatapon na lang nila sa ilog. So, bakit? Kasi waste na raw talaga yon. Pero, di ba, may kasabihan tayo ang abuko. Ano ba yan? Water of life, food of life. Kasi, may tubig, may laman. Tapos, before, nagagawa natin bunot. Ngayon, wala nang bunot. Kaya, tinatapon na nila sa ilog or kung saan man nila tinatapon. Ngayon, si Miss Villar, para makabawas sa basura namin sa Las Piñas, kasi pagka nag-hold daw ang truck ni Mayor sa isang palengke, buko pa lang, puno na. Sayang naman yung ibang areas hindi nako-kolekta. So si Miss Villar, on her part, gusto tumulong. Fortunately, may nakilala siyang taga Bicol University na nag-introduce sa amin ito. Itong coco coir weaving namin na livelihood ngayon. So, ano lang po ulit ako. Yung procedure 1 namin, syempre, yung mga buko, raw materials namin yan, walang bayad po yan. Yung mga individual na magbubuko, tapos meron kaming dump truck na kinokolekta na namin mismo sa mga source, sa palengke, sa talipapa, mga individual na nagbubuko. So, kinokolekta po namin yan, dyan na po namin i-stock. Basta man siya o tuyo, yung machine po na yan, ang tawag po namin decorticating machine. Yan lang po yung pinaka-investment namin dito. Apo, decorticating machine. Ang ginagawa po niya, ma'am, pagkahulog ng pinaka-shell ng buko, hininiwalay niya po yung fiber sa dust. So yung fiber, yun po ang kailangan natin para dito. Yung dust, mamaya i-explain ko saan natin gagamitin yan. Kasi ang gusto namin, walang tapon. Kumbaga talagang buong buko, walang tapon. Useful siya, the product. Okay, so ulitin ko po, yan po yung decorticating machine, yan lang po yung pinaka-investment namin dito. Nakakapag-dealing po siya ng 10,000 na buko every day. Maximum of 10,000, pero hindi naman lahat siguro, mga 8,000 to 10,000 has every day. So, ganun po karami ang nagagawa namin. So, pieces. No? So, kung sino magpa-demo, papademo lang po para makita nyo. Dito lang po tayo mag-demo para sa isang patas. Ngayon, dahil yung fresh na fresh, nilalagay na rin namin. Kasi po, before, in-adjust na namin yung machine before hindi lang pwede kasi napupulunan. Ngayon, okay na. Yung nga lang, ang kaibahan pagkabasa, yung fresh pa yung buko, medyo basa pa siya pag corticate. Yung may mga sa hipla niya, may mga dust pa siya ng konti. Kaya, i-air dry lang namin ng konti, tapos iwawagwag ng konti para maging pinong fiber na siya. Okay, so step 2, twining po. Nasa twining tayo, gagawa po tayo ng lubid. Yung lubid po na yan, ito po siya. Single pa lang po siya. Single strand. Si nanay, kasama niya yung apo, gumagawa sila ng tali.
Ang tawag po namin dyan, twining machine. Ano lang po siya, parang application, madali lang po. Very, ano lang. Kaya. Twining machine. Parang parehas lang po. Sa amin po, kaya kami sila pa. So, ipagawa namin sold on top. So, dito ako. Sabi mo sila ako paano ito. Good question po. Ang isang strand po nito, ma'am, ito-double pa ko eh, para talaga maging lubid. Diba yung lubid, talagang ganun po siya. Talaga intertwine po. So, ang isang ano po ito, 1 peso and 50 cents. Ang presyo po. Ano po sa sila, ma'am, sir? Pakyaw. Per piece. 1 peso and 50 cents. Ang isang ano po nito? Ang doble na. Doble na po. Doble na. 11 meters po. 11 meters. Sir, 1 pesos. Bakit po meron siyang bag na meron laman? Yung fiber nga po, ma'am. So, for example, so nakapag-decorticate na tayo. So, fiber, hiniwalay na. Yung fiber, ipapampag lang natin ng konti to mawala pa yung dust. Ngayon, si fiber, ilalagay sa bag. Brad, sample lang ng ano, pag-twine. Yung mula sa umpisa, tanggalin mo yan. Maglagay ka ng bago. Tingnan nyo po paano nila pinag-twine lang po yung ano, yung fiber. Para gumawa ng lubid. Ay, sorry. Fiber po niya, siya na po yung nag-intertwine para maging lubid po siya. Gaangan ng kamay talaga. So, actually, kasi ang nangyayari sa amin sa per piece kami, diba? Sa per piece, yung tali. Pero kapag sila sa net, nakakagawa na sila ng isa-isang net ng net. Yung sa net po nila, yung nakabukan sa net, bawat pati. Kasi lagi silang clear. Ang isang ganito natin sir sa isang barangay, nakakaano kami ng 40 families. So, iba pa po yung pumapakyaw lang ng tubig, ganun pa yung pumapakyaw lang ng ano, isang 40 families na yun. Oo, kasi parang ganun ang sila ng mangyayari pati sa buong world na din. Pamili ng bigas na yun. Hindi ba tapos na natin? Parang Parang ganun ang gusto na mangyari sa world. Napakpakyaw, mas hirap pag-hati-hati. So yun, reference na ako dito. So, talagang manual lang din siya. Liting ko lang po sa isang linggo, meron silang average of 3 rolls na net. 1 meter po ang lapad, 50 meters po yung haba. Pangulit ko sa ito. Good question na ulit. Nalala natin ang sa slow protection. Ano yan? Diba before ho, hindi naman po so barrier. So, actually sa China, yung naturo sa akin ito, naging expert siya ng mga fiber para sa mga mattress. Diba filler talaga? So yan na po yung net. 1 meter po ang lapad, 50 meters po ang haba, 1,100. Labor cost per roll. Pag pinili po siya, 2,000. Minsan, siyempre, pag kami nagpunta na pa, sakto, nabahala sila ng sakto din. 50 meters. Tapos, i-explain ko sa inyo, yung kita namin dito, ito yung nag-subsidize sa pupunta ng sa business.
For example po, oo nga, sikat ka na. For example, ito po yung creek. Ito po yung tubig, creek. Ngayon po, diba slope po ito, slope po ito. Dalawang side na lupa. Instead of concrete riprap, iaanggol ko ng 45 degrees po yan, ilalatan namin. Isakahan namin maayos para mahulog po yung lupa. Yung lupa po na yun, tataliman pa namin in between ng grass. Yung grass po na yun, yun po yung talaga magtatukan po sa lupa. Kahit mga 2 years time, talaga po nagtatukan sa kapit malaki. Tapos ito, parang ganun na po. Kami po, Pwede daw yun ito. Kasama yung pera. parang gusto ko yung replacement pa sa mga concrete. Kasi parang dapat maging balance lang tayo sa mga ginagamit. Parehas yung concrete. Dito po ito po ginagamit. Sa Las Piñas, meron na nito sa Cavite